Hello, Gemini. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagbabalik. Ito po ang iyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading para sa sign ng Gemini. Kunin niyo lang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang po yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan nang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na ito, which is your core energy, sa deck na yan, o sa deck na ito. Lalo na sa deck na ito, kasi you don't have to be a tarot reader or certified tarot reader para maintindihan tong deck na to. And if you choose to purchase this deck, you could just pull a card every day and then may message sa sayo na applicable for that day. May message of the universe o kaya advice. Pero tinry ko siya na hanapin locally, parang wala siya. Kaya nagdesisyon ako na babasahin ko na lang din yung description every time I pull a card from that deck. Advice siya from the universe. This is wisdom of the wild things. Ang ganda niya kasi. Ang ganda ng message, ang ganda ng drawing, ang galing ng artist. So, such a good card. Good deck. Amazing deck. Okay, what is happening with Gemini? Gemini. Oops. May binabalak, may pinaplano na gusto now na malakas ang loob para mag-pursue ng isang bagay. I don't know. Tingnan mo yan, no? Meron siyang nasa feather siya. Parang hindi siya well supported, pero pasugod siya. Go, go, go siya. Pero reverse mo yung nakuha. Maaaring this is not thoroughly planned. Gustong may bright idea ka na you would go all in, o pwede din naman na parang sasabihin mo na analyze ko na yan. Magandang magpatuloy, tutuloy ko lang yan kahit pa wala pang solid na plan. So, ingat ka, Gemini, na you are very much on top of your head, na parang laban lang, fight, nang hindi masyadong pinag-isipan ng isang bagay. Tabi ko muna yung core energy, explore natin yung narrative na yon. Maganda tong makuha kasi luck is in your favor, o pwede din naman na kung dati ay minamalas tayo when it comes to pursuing something, mukhang ngayon ay parang magbubunga na. Pero planuhin mo na maigi kasi baka naman very Gemini ka na go 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 lang. Pwede kasi na exploring a relationship. Alam mo yung sumasama ka na doon sa taong hindi mo palubusang kilala. O pwede naman na nagsistay ka sa isang bagay na hindi naman talaga, hindi ka na happy o kaya hindi ka na masaya. Nagsistay ka kasi parang nasanay ka na. O kaya nagsistay ka kasi you are living parang okay naman. Marami kaming fans, lalo akong influencer, pero hindi talaga kayo okay, pero iraraos mo yung fake relationship, sorry sa word, pero fake relationship, kahit hindi ka na masaya kasi nga marami kayong followers, kumikita kayo, yung relationship nyo kumikita sa very extreme yun at pwedeng walang makarelate, pero that's what the cards are saying, Gemini. So pwede din cross-watcher ka na ito yung tingin mo sa Gemini, o pwede din naman na ikaw mismo Gemini. Kung hindi na nakarelate doon, okay lang yan. Feel free to explore other readings, o kaya subscribe ka para maabutan mo yung pag-upload next month, baka yun yung mag-resonate sa'yo. Kung wala pa rin, okay lang yan. Ako na may mga favorite ako na readers kasi sila lang talaga yung pinapanood ko. Tapos yung readers na yun, eventually hindi na rin nag-resonate sa akin yung mga readings nila. So, that's totally fine. Kung hindi wala dito nagre-resonate. Pero there's something na kaya ko din nasabi yun kasi lumabas yung Seven of Swords. Seven of Swords is living a fake having a fake identity, living a fake life, pwedeng ganon, extreme yun, pero pwedeng ganon. Giving out to others, having a may philanthropy ka, na donate ka, nagbibigay ka, pero gusto mo may kapalit. So, hindi pala siya donation. So, there's something treacherous around you right now.
Hindi ko alam kung ikaw yun, Gemini, na niloloko mo yung mga tao sa paligid mo pretending na everything is okay with your marriage or everything is okay with your relationship. O pwede din naman na nasa ibang bansa ka, tas sasabihin mo sa family mo, okay ka lang, white lie, ganyan, okay ka lang, pero ang totoo, you're struggling. You're struggling kasi there is rose-tinted glasses here. Ano yung rose-tinted glasses? Parang hindi na maganda yung sitwasyon pero you make it appear like it is still okay. You make it appear na parang in denial ka doon sa reality of the situation. There's something going on na it's not truthful to who you are, to your values, hindi na truthful doon sa pinaniniwalaan mo, hindi na truthful sa kung sino ka. And then you're pretending or you're trying to show na everything is okay. Medyo big words yun. Sorry na agad, Gemini, pero yun ang sinabi ng cards. Pero maganda doon, ending your spread, Six of Pentacles, and then Nine of Pentacles, which is knowing your worth, standing your ground dun sa worth mo na yan, parang asserting your boundaries, and parang equal give and take. Meron ng kung ano yung nilalabas mo, handa ka nang tumanggap muli ng same amount, kung hindi same amount, same equal energy exchange. Finally, naniwala na si Gemini sa equal energy exchange. Kumbaga, ikaw magtatrabaho, ako sa bahay, yung ganon. Parang delegation of tasks, o kaya divide and conquer, however you may call it, pero ganon. Kasi, I think this is what I deserve. Itong Nine of Pentacles is a recognition na of your worth, na you're not negotiating what you think you deserve. Yun. And Six of Pentacles here is, yun na, equal give and take. Pwede din naman na, kung mo, mayaman yung napangasawa mo, o mayaman yung partner mo, I mean, they have a certain expectation na kapalit ng, hindi man nila sabihin na, you don't have to, sabihin man nila pala na, hindi mo kailangan isoli sa akin, hindi mo kailangan palitan, pero alam mo yun, lahat ng bagay sa mundo may equivalent exchange. Kumbaga, yun ang laws of the universe, law of karma. What you put out, what goes up must come down. So, kahit pa itanggi mo na, hindi, okay lang yan, hindi niya naman ako inuobliga na magbigay. Baka hindi mo alam na meron siya secretly or meron siyang hinihingi sa'yo. Bawa, oras mo, ganyan. May kapalit ang lahat ng bagay. May trade-off ang lahat ng bagay. And itong trade-off na to, maaaring nararamdaman mo na ngayon, o hindi ganun ka-obvious, pero eventually mararamdaman mo siya. Kaya iba sa inyo pwedeng napapraning kasi baka kung halimbawa nahiwalay ka sa isang well-off mo na partner, wala kayong prenup, natatakot ka na lahat ng naipundar mo ay kunin niya sa'yo sa isang iglap. Pwedeng ganun. Kasi ano to parang napapraning. The battle has never ended. Actually, ang naalala ko dito, yung kay Maggie Wilson na issue, mayaman yung napangasawa niya. Tapos, hindi man siya outright binubuli ng asawa niya, pero in certain ways, like yun nga, dinideny yung access nun sa child, sa bata. Tapos, ginagaslight siya na hindi siya nag-commit ng adultery, nauna daw si Maggie, yung mga ganun. So, syempre, tayo ay outsider lang naman, outsider looking in, so hindi natin mako-confirm kung alin doon ang totoo. So, na-mention ko lang yun kasi may part dito na yun nga, hindi equal ang power relations. Kung hindi adultery, cheating. Kung hindi cheating, parang you're not being truthful to yourself. Something is being said, parang spewed out in the public na everything looks okay, pero hindi mo in denial ka pa or hindi mo maamin sa sarili mo na it's not okay kasi nagsusustento naman, pwedeng ganun. O kaya maganda naman yung buhay ko, lavish naman. Parang nabayaran ako na tumahimik. Alam mo yun? Hindi ka outright binayaran, ito ang presyo ng pananahimik mo. Pero nabayaran in a sense na pinasinusustentuhan ka pa rin yung lifestyle mo. Pero parang secretly, ang kapalit nun or in trade-off nun is
manahimik or wag magsalita against the person. Pwedeng ganun. Pero maganda nun, umpisa-umpisa ng card mo, luck is in your favor. Una pumasok sa isip ko, wait for the divine timing eh. So sabihin ko na lang, trust the divine timing kasi it might not be easy and hindi man agad-agad ang sagot ni God sa dilema mo, pero masasagot din siya kasi mabagal ang galaw ng mga bagay-bagay o matagal pa darating ang swerte. Maybe not July, pero sa ngayon, siguro, may realization ka na um, I'm no longer happy. Uh, Parang July, medyo siguro in denial pa eh, na parang hindi ako masaya pero okay lang. Ito yun eh, rose tinted glasses. Hindi na ako masaya pero okay lang kasi nasusustentuhan naman ako. Hindi na ako masaya pero okay lang. Dinidate niya pa naman ako. Nagde-date pa rin kami regularly pero wala nang kilig. And then there would come a realization na parang, this is no longer what I want. Parang this is no longer, parang gusto ko na ng sarili ko, tumayo sa sarili kong paa. Tingin ko kailangan ko ng mag-stand yung ground ko, hindi na ako hindi na ako oo lang sa mga sasabi ko lang mag-stand ng ground. Mag-stand ng ground na ako kasi naniniwala ako na dapat kung ano yung binibigay ko, marunong ako mag-receive. Yung iba sa inyo pwede, since yung core energy nyo, Knight of Swords, siguro sa inyo, iba sa inyo merong parang game plan na parang, i-post ko kaya sa social media, maybe I could get justice there. Yun yung sinasabi ko na huwag magpadalos-dalos. Ingat-ingat sa mga ideas na naiisip kasi pwedeng hindi siya pinagplanuhan ng maigi at maaari mag-backfire sa'yo. So, dahan-dahan, maging mindful sa mga pinaplano dyan, lalo na kung hindi siya legal o kaya naman ay hindi siya parang mapanirang puri siya. Kasi hindi mo pwedeng i-justify ang cheating by another cheating. Hindi ko sinasabi na mag-cheat ka, pero another cheating incident, which means parang ikaw hindi ka truthful, hindi ka lumaban ng patas. Alam mo yun? Nag-cheat siya, pero ikaw lalabanan mo ng ng hindi rin patas na gawain. So, huwag ganun. Huwag ganun. Pero maganda doon, yun nga, yung Nine of Pentacles, maganda yan. Kasi nga, meron ng recognition, meron ng pagod eh. Pagod and may pagsasara na sa chapter na ito ng pag-ibig. Kasi pwedeng may full recognition na I should get what I deserve and hindi na ako masaya dito sa mga panloloko na ito na ginagawa namin sa isa't isa. I mean, niloloko mo yung sarili mo. I think I should stand my ground. Parang ganon. May realization na. Una siguro, July, parang in denial muna, or parang napapraning sa maybe somebody's out there to get me, o ay napapraning na malaman ng mga tao na meron akong tinatago, meron akong secret, dirty little secret. Tapos page of page of swords. From Knight of Swords, nag-progress pa sa Page of Swords. Alam mo yon yung parang napaka-naive. Ingat ka na may mga tao sa paligid mo na tatry kang i-impluensyahan at tatry kang i-bribe para lang bawiin yung ewan ko kaso, kung may kaso ka. O pwede din naman na parang intrusive thoughts na parang ilulure ka to do something na against your principles or against your values. Parang sawang-sawa na ako sa sawang-sawa na ako sa kalokohang to. Wag fight fire with fire. Kasi if you fight fire with fire, alam mo yun, niloko niya ako pero lalabanan ko din siya, mag-cheat din ako. Wag ganun. So, fight fair. Yun ang masasabi ko kasi tandaan mo ang energy ng taong ito is opulence or luxury. Hindi ko sinasabi na mag-scam ka para maging opulent ka or live luxuriously. What I mean by this is having class. So, ang mapipick up ko na interpretation sa Nine of Pentacles is having that class, fighting fair. Huwag kang lumaban ng kanal. Huwag kang lumaban ng parang walang class. If you want to stand your ground, do it right.
If you need to regroup, think it twice. The universe has your back, and something will be parang will be out there in the open. Medyo matagal lang ang proseso, but you have to trust the process. What's right for you, fight for what's right for you. Pero laban ka din ng patas, okay? So kuha tayo ng message ni universe na gusto mong sabihin na mensahe kay Gemini. Babasahin ko yung guidebook nito kasi nga na-mention ko kanina, napakaganda. Perfect. Bring on the haggitude. And then, beware the shame creature. Pwede nyo iba sa inyo, very, very Maggie Wilson nga. Di ba, parang ginawa ng asawa since mayaman. Parang merong demolition, parang reputation damage sa reputation. Series of PR attack ang ginawa kay Maggie, di ba? At least yun yung claim niya. So, siguro yung iba sa inyo wouldn't want to fight back kasi parang feeling mo you're not good enough or wala kang enough resources to do that. Pero the thing is, you don't have to stoop down that level naman. You can fight fair. So, pwede kasi na you feel shameful for being in this relationship, nahihiya ka na na-involve ka sa ganitong tao, nahihiya ka sa mga misgivings mo, nahihiya ka sa everything, kaya siguro tinatago mo to, and you'd rather keep everything, tago mo na lang kesa yung mapahiya ka by fighting. 'Di ba? So, ang message sa'yo agad, laban ka, and then beware the shame creature. If ever you feel that shame, parang hulihin mo yung shame na yon and crush it kasi it's that shame na would lead to your downfall. Para matulungan mo sa universe na magbigay ang swerte sa'yo, you have to be mindful na you are doubting yourself and you are doubting your journey. So, I'm gonna read yung guidebook, Bring on the Haggitude. Unahin natin, hindi, Beware the Shame Creature muna, unahin natin. Beware the Shame Creature. Shame grows when it's fed. It will gobble up your enthusiasm quicker than a frog devours fireflies on a hungry night at the pond. Once upon a time, you could not control how much shame you consume. But as a sovereign adult, you get to choose how much you feed the shame monster by monitoring your thoughts. You are now responsible for how much it grows. Starve the monster by refusing to feed it your thoughts of unworthiness. Shrink it by sharing your shame stories. Find a trusted person and share for the sheer act of sharing. Hidden shame grows, but exposed shame shrinks. You don't need to be shameless or completely healed from trauma. You simply need to let out your shame so it doesn't complicate the situation. Write it down in a journal. Collage it, then toss it in the fire. Just get it out of you. Shame has no place in a creature as lovely and deserving as you. Lovely. Oh, ito na, bring on the attitude. Ito yung action steps. What you should do. Bring on the attitude. Baba Yaga is the OG witch badass from fairy tales. She is seeking your attention right now. She's ancient, powerful, and full of haggitude, an attitude of do no harm but take no bullshit. Women of a certain age have seen and lived too much to put up with toxic people pleasing, conformity, compliance, or soul sucking compromise. Their spine has been forged with the steel of experience. They trust their intuition more than they trust your facts, and they're certainly not going to play nice to get ahead. It's time to dish up your inner hag. Let yourself be the powerhouse you are without disassembling, diluting or dumbing down or playing small. Stop playing stop playing small or stop dimming your light. Okay? Iwan ko na yun doon. Gemini, salamat sa pagbisita. Ako po si A and I hope makita kita ulit next time. See you soon. Bye!